Ayan po, nasa kalagitnaan na po tayo ng taglagas. Sa katapusan po ng buwan na Oktubre ay wala na pong mga dahon ng mga puno. Ganda po, no? Linis. Ganda pong tignan, ano? Parang painting. Yung mga nakaraang araw po, madilim, maulap, pumulan, kaya hindi po tayo makalabas. At sobrang busy din po sa pag-ayos ng gamit pauwi ng Pilipinas. Next month, first week, nasa Pilipinas na po. Magandang araw po mga kabayan. Welcome sa Pinilang Alabayan. Dito na po tayo sa Rapids. Medyo malamig. Tingnan po natin, meron na po mga shipol po. Nakabuti kasi panahon po ngayon. Natabunan po ng mga nakarang araw. Ito kasama po ninyo po. Ayan po mga kabayan. Ito na po tayo sa Rapids. Meron pong nagmamayaman dun. Rafting po ba tawag dun? Ayun. Ay, correct po kung ano po tawag dun. Hindi, wow. Napakaganda po, no? Daming tubig ngayon. Nakaraan nagpunta po tayo. Halos konti lang yung tubig. Dito po sa hanging bridge kaya gumagalaw-galaw po. Ganda po, ano? Parang paraiso. Sarap pong pumunta pag maliwanag sa gubat po na to. Napakaganda talaga. Ay, sarap talaga ng mga tao rito. Wala pong kabuti, malamig na. Pero pasal-pasal po tayo. Nakingit yung mga pamilyang nagigrill. Ako homesick tuloy, lalo pag malapit nang umuwi. Nung malit po ako sa Channel 9 ko lang po napapanood about sa nature. Tapos na-feature din po ang Finland. Sabi ko, napakaganda naman, no? Tapos nandito po ako. Imagine po, no? Kaya any season of the year, kahit saan sila pumunta sa sulok ng bansa nila, napakalinis, napakaganda. Tapos makikita po ninyo may mga lola, pamilya, mga bata magkakasama. Sino naman hindi mag-i-enjoy po, di ba, sa ganitong lugar? Ay, sana all. Pasyal din po tayo paminsan-minsan. Ganda po ako pag medyo na boring o ano mo maisip. I-relax na po yung isip ko kasi kailangan po talaga maglalabas kasi pag nasa loob ako ng bahay, marami po pumapasok sa isip ko, lalo pag uwi sa Pilipinas, lalo lang malulungkot. Hanap po tayo ngayon ng kainan buffet, Finnish food po. Kasama ko po ang mga taong nagmamalasakit sa aking kapangisan. Yan lang po tayo ngayon. Pag-desisyon na lang po namin na pumunta po sa restaurant po na kaibigan kong Thai. Ang buffet po Saturday hanggang 4 PM, gagawin niya po 4:30 PM. Special po ako eh.
Tapos na po tayo kumain ng buffet. Napakarami ko pong nakakain. Pasensya na po, bawal po kumuha ng video po doon. Marami pong customers. Weekend po kasi. Ito naman po tayo sa paborito ko sa gardening section. Titingin po ako ng mga succulent cactus o iba pa po. Bisa kasi may mga sale din doon. Parang sinesave ko yung mga ano eh, yung mga tipok-tipok na ng mga halaman. Ayan po, dito na po ako sa paborito kong bilihan ng mga halaman. Isa sa paborito, Yoluma, ibig sabihin po yung Christmas world. Diba? Ay, sa Pilipinas, Pasko na. Ito, November po naging isa yung commercialization. Magi-Christmas, kaya presyo po 44.90. Pagtapos na po season yan, mga ano lang po yan. 10 euro to 15 euro. Opo. Kaya pag mamimili ko sakasakali, hindi naman sakali lagi eh. Pagtapos na po season, para mas malaki na titipid. Ito pa yung sinasabi ko, mga halaman, minus 50%. Lahat po na nakalagay dito, minus 50%. Diba? Diyan po kumukuha pag mayroong mga kakaibang, mga exotic, mga succulents, cactus, diyan po kumukuha. Ngayon wala, medyo mahal. Kaya kailangan ko po magsalita mabilis kasi may musika po dito. Medyo mahal po yung mga halaman. Imagine, napakaliit po ng succulent, 750. Tapos ito naman po, 1195. Di ba napakamahal? Para na ako nasa palengke, nag-aalok ng tumpok-tumpok. Pili na sa mga suka. Uwi na po tayo. Wala pong nabiling mga halaman kasi yung mga nakadisplay ng mga halaman, mga mamahalin. Ang presyo 50 euro so 25 euro. Dapat dun 5 euro na lang. Tindino. Ayan, habang bumabiyahe po tayo pa uwi kasi may mga ilang nagko-comment, Kuya, bakit di mo pinapalik pag bumabiyahe kayo yung mga kwento mo, mga alamat, mga fairy tale, mga ganon. Diba? Ngayon may kikwento ko ngayon. Bakit mapula ang Makopa? Diba? Kuya, meron namang mga variety hindi mapula eh. Doon ka sa kwento na yun, gawin mong iba. Kaya, bakit mapula ang Makopa? Sa isang baryo na napakasimple, napakapayak, may mga naninirahan na mga kaligatang Pilipino at Pilipina. Ibig sabihin mga moreno at morena, talaga namang napakasimple na kanilang pamumuhay. Sa isang sulok ng munting baryo na nakatiltil ang bahay sa gilid ng ilog, ngunit ito ay sinusuportahan ng kawayan. Napakaganda, maraming isda, meron silang munting palaisdaan, ang mag-asawang si Juan at si Maria. Diba? Sagana naman sila sa pamumuhay dahil si Juan napakasipag, kahit anong trabaho pinapasok basta marangal. At si Maria naman ay isang ulirang may bahay. Sa kanilang pagsasama sa loob ng 3 taon ay buntis na si Maria. Buwan ng kanyang kapanganakan, pinatawag nila si Aling Berta na kamadrona. Maghahating gabi na, lumalangit-ngit ang kawayan. Humuhuni ang ingay ng mga kwago, kuliglig at lamok. Sabi ni Aling Berta kay Pedro, magpakulo ka na ng mainit na tubig at may dala na akong mga alcohol. Ganun matatanda alcohol, imbis na alcohol eh. O sige po. Hindi pa man napapakuluan ni Pedro ang mainit na tubig, ay nanganak na si Maria. Nagulat sila dahil ang anak ni Maria ay talaga namang napakaputi, mamula-mula ang pisngi. Sabi ng kamadrona sa Aling Berta, nako Pedro, may sasabihin sana ko sa'yo. Eto bang asawa mo, hindi ba ito nakikipagmaritesan ko saan saan? Hindi ba ito nagagawin ko saan saan? Tignan mo yung itsura ng anak mo. Artistahin, napakaputi. Walang namana sa inyo. Nag-isip niya si Pedro, wala naman po sa lahi namin ang mistisa. Sabi ni Maria, sa lahi po namin, sa side po ng aking ina, may lahi po silang Kastila. Buti na lang kaysa mag-isip ng hindi maganda si Pedro. Yun na may katanggap-tanggap dahil napansin naman ni Pedro na may pagatisay ang ina ni Maria. Lumaki na agad. Siyempre, bibilisan natin yung pangyayari. Lumaki na agad ang
ang bata. Nag-aral ito, elementary, kinaiinggitan, laging nabubuli dahil marami na insecure na mga, alam niyo na, manggitero at inggitera. Hanggang sa paglaki ni Mac, talaga kinaiinggitan talaga siya dahil nga wala siyang ginagamit ng moisturizer, hindi siya nagre-rejuve sa mukha niya, hindi siya nagsa-sunblock. Habang naarawan siya, lalong namumulat, nag-glow, may afterglow ang kanyang skin. O, diba? Hindi niya na kailangan ng mga dermatologists. In short, perfect skin, smooth, baby face. Yun ang dating ni Mac. Lalo siyang kinainggitan dahil si Mac ay nadiskubre bilang artista, commercial models. Talagang nailimbag ang pagmumukha ni Mac sa iba't ibang pahayagan, magazines, exposures, social media. Nag-iba ang buhay nila, umunlad. Umalis sila sa baryo na kung saan kinainggitan si Mac. Masaya naman si Pedro at si Maria sa narating na kanilang anak na si Mac. Pero gustong bumalik ni Mac sa kanyang kinalakihang munting lalawigan na kung saan nakatira ang isa pang mabangis na sa Pinilakang Lakbay sa Bulacan, Bulacan. Halos magkapit bahay lang sila, pero sa Pinilakang Lakbay talaga hindi naglalabas kasi syempre baka hindi mapansin si Mac. Ganun yun. Kaya hindi naglalabas sa Pinilakang Lakbay kasi binibigyan ng partida si Mac para mapansin. Pag doon pa si Pinilakang Lakbay, hello, hindi na madidiscover si Mac. Kung ang dating noon, bumalik si Mac sa lalawigan. Binili ang kanilang lupain na dating inaararo ng kanyang ama. Nakikitira lang sila sa isang munting kubo. Nagpatayo siya ng magandang tahanan, hindi naman kalakihan, yung tama-tama lang. Tama-tama lang na magpatuloy ng mga marites. Nakaututan dila ng kanyang inang dalahira. Hindi hindi chismosa ang kanyang anak kasi hindi naman nababarangay. Yun, sa isang banda na pagbalik ni Mac sa kanilang lalawigan, siya ay nakakita ng isang magandang bini-bini na mestiza din. Kaya lang di na-discover kasi medyo kulang sa appeal, pero napakainihin, talagang pambayan dating. Ito ay sinuyo ni Mac. Kaya lang meron na pala itong nobyo, so hindi na tinuloy ni Mac panunuyo sa isang dalaga na hindi man kaapilan, pero talaga namang may pagmamalaki ang kahinhinan. In other words, may nakikilala naman si Mac na isang maganda, malakas ang appeal, bagay na bagay sa kanya, artistahin ng dating. Ayaw mag-artista, ayaw rin mag-commercial model. Sabi niya kasi, I don't need this, I'm a Nipo baby, sabi niya ganun. O, diba? Anak pala ito ng kontraktor. Nung nanligaw si Mac, hindi tumitingin sa itsura ang babae dahil paano pa titingin sa itsura? Lakas-lakas nga dating ni Mac, lamang lang ng isang paligo sa Pinilangan lang. O syempre, napasanin talaga nung babae. Hello? Pumunta si Mac, nagtanong siya, matagal na ako naliligo sa'yo, gusto ko lang itanong bakit hindi mo pa ako sasagot. Sabi nung Nipo baby, di ka naman nagtatanong eh, kala ko friend zone lang tayo eh. Sabi gano'n, may mga ganong baanat ang bruha. Sabi ni Mac, pwede ba kitang maging jowa? Sabi, oo. Tapos biglang gumanto, nag-heart. Oo Mac, opa. Gumanon. Namula lalo si Mac. Ngayon, tinukso ngayon siya ng girlfriend niya.
Mag-isa naging mag-asawa sila. Kaya tinawag siyang Mac Copa. Kaya doon nagsimula kung bakit mapula ang Mac Opa. Ganun. Yung pala sila pinagsimula noon. Kaya nag-asawa sila. May mga tumubong puno sa kanilang paligid na palang kalimbang. At habang tumatagal, nagbibigyan tamis na mumula. Kaya tinawag nitong Mac Copa. Habang tumatagal, dahil yung accent ng mga Marites at Chismosa may katigasan, kaya tinawag na Macopa. O, di ba? Kasi social tagang pag-pronounce nun eh. Mac Opa, sorry. Mac, ganyan, Mac Opa. O, kumukuriyan yun. Eh, yung mga Chismosang malulubag ang tirantes ng bara. Ay, pahingi nga na Macopa. Maganon. Doon nagsimula kung bakit mapula ang Macopa. Okay, Karit. Malapit na po tayo sa aking tahanan. Ayan pa dito na po sa bahay. Pag napagod na naman po artista, busog. Ganyan po ang araw kapag weekend mga masyal. Naway ang bawat isa po magkaroon din po ng oras sa bawat isa. Napakaswerte po yung kasama po ang mga pamilya. Huwag niyo pong sayangin. Maraming salamat lang po sa inyong oras na inlaan sa pinilang alakoy. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!